Lubos ang pagdadalamhati ni Aling Heidi nang ibahagi niya ang mga huling sandali habang kasama ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, pumasok sa trabaho si Jacob Christie bilang detail security ni Pili Camarines Sur Mayor Tomas Bungalonta Jr. nang mapansin ng anak ng alkalde na parang namumutla at may dinadaing na pananakit ng dibdib. Nagpakuha pa niya ito ng blood pressure sa mga kasamahan niya sa Pili MDRRMO. Kasi siya nag-duty pa siya nag-duty sa bahay po nila Mayor. Tapos po, pag-duty niya po doon, nakita siya ng anak ni Mayor ni Kagawad. Tapos nakita siya, linapitan siya, tinanong niya. Daraan niya kuya, sabi niya. Din, masakitan niya tong ano ko. Hawak niya daw yun. Pag-uwi nito sa bahay ng alkalde, nagpasya ang councilor na si Annalyn Bungalonta na dalhin siya sa Bicol Medical Center upang patingnan. Ngunit tumanggi si Jacob na magpadala dahil ayon sa kanya ay kaya niya pa at uuwi na lamang siya sa kanyang tahanan. Hanggang nasbatan niyo po siya, sabi niya sa muya, maulit na ngayon ko. Sabi ko magbalik na niya ako, gitama. Patsikapan talaga niya ako sa BMC. Abo na sir siya magpadara. Ayon sa pamilya ni Manong Jacob, humingi pa ito ng maligamgam na tubig at saka umidlip. Napansin na lamang ni Aling Heidi na umubo ito ng malakas at doon na nila nalaman na wala ng malay at unresponsive ang katawan nito. Nadala pa sa Bicol Medical Center si Jacob, ngunit idiniklara na itong dead on arrival ng doktor. Isa lamang si Manong Jacob Christie sa 4 na empleyado ng Pili Local Government Unit na namatay dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Batay sa weather forecast ng Pag-asa, patuloy na binabantayan ngayon ang sitwasyon at heat index sa bayan ng Pili dahil sa pagtaas ng temperatura sa lugar na umaabot sa 46 to 48 degrees Celsius kada araw. Paikot ako ng executive reminder to all government employees and public and private na sundin yung health protocol. So yun. Halimbawa, yung cancel yung mga face-to-face. Yan. Dapat isunod din nila. Lalo na sa public school. Samantala, nagpapatupad naman ng work schedule adjustment ang alkalde para maiwasan ang sobrang init ng panahon sa kanyang mga tauhan. May mga opisina dito na hindi pwedeng iwasan na hindi lumabas. Halimbawa, yung mga street cleaners, kaya lang mag-adjust sila sa time. Halimbawa, instead na lumabas sila, pumasok na 8 o'clock in the morning up to 12. Sana maaga pa pumasok na siya, at least advance 1 hour or 2 hours, then ikat nila na 4 hours lang naman sa umaga. Then bumalik sila sa hapon. Halimbawa, 3 o'clock in the afternoon hanggang 5 o'clock. Hanggang sa 6 o'clock. O di pwede na yun. Na-comply nila yung 8 hours work. Kaya basta iwasan lang yung kainitan ng panahon. Suspended na rin ang mga face-to-face classes sa bayan ng Pili maliban sa mga private school na air-conditioned ang mga silid-aralan. Naka-standby din ang mga health personnel ng bayan kasama ang 2 municipal doctor para tulungan ang ating mga kababayan sa gitna ng matinding init ng panahon sa lugar. Samantala, nakatanggap naman ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ang mga pamilya ng mga nasawing government employees. Ryan Salatandul, humahataw sa balita ngayon.